Muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Winasak ng United States of America ang drone site ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Samantala, ang Kuwait naman ngayon ay under attack. Ano ang ginawa ng Kuwait sa pag-atake ng Iran? Tuluyan na nga bang nawalan ng kapangyarihan ang ceasefire na umiiral sa pagitan ng Amerika at ng Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng matamis mong like at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 28, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kinalaman sa sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran sapagkat ang fragile na ceasefire sa pagitan ng magkabilang panig ay tila walang kabuluhan dahil mula nang maglunsad sila ng ceasefire ay halos araw-araw ay merong mga nababalita na pag-atake ang magkabilang panig. At ito na nga, sa araw na ito, May 28, 2026, isang malagim na nangyari ngayon sa Middle East sapagkat ang Iran ay muling umatake at inatake nito ang Kuwait. Bago tayo magpatuloy, ay ipakita muna natin ang iilan sa napakaraming pruweba na inyong makikita sa internet. Nangunguna sa ating listahan mga kaibigan ang ulat ng Al Jazeera. Ayon sa kanilang headline, Iran War Live. US strike Iranian site. Kuwait targeted by missiles, drones. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaibigan na talagang nagsagawa na naman ng pag-atake ang Iran. Ganon din ang ginawa ng United States of America. Winasak nito ang Iranian site. At kung inyong mapapansin, 7 minutes pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang video ito nang ibalita ito ng Al Jazeera. Ibig sabihin, bagong-bago pa lang ito. Isa pa sa ating pruweba ay ang ibinalita ng DW, isang German site. Ayon sa kanilang ulat, Iran War, US downs Iranian drones, Tehran retaliates. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, kasalukuyan mga kaibigan, ang air defense system ng Kuwait ay nag-i-intercept ng hindi isa, hindi dalawa kundi maraming mga drones ang pumasok sa kanilang aerial territory. At ito mga kaibigan ay nagmula sa Iran. Masasabi nating hindi ito maliit na pag-atake sapagkat hindi lang drones ang ginamit ng Iran kundi gumamit din ito ng kanilang mga missiles. Yan ay ayon sa Kuwaiti military. Ang tanong, bakit muling umatake ang Iran at bakit ang tinarget ang Kuwait? Gayong hindi naman sila pinapakialaman ng Kuwait. Ganito ang paliwanag mga kaibigan ng Iranian authorities. Noong nakaraang araw marahil ay narinig mo rin ang balita na ang Amerika ay umatake sa Bandar Abbas na kung saan winasak ng Amerika ang mga missile site ng Iran. Maging ang mga bangka ng Iran ay winasak ito ng United States Forces. Kaya sa pagkakataong ito, ginagawa nila itong paghihiganti. At ang inatake mga kaibigan ay ang Kuwait. Hindi mismong Kuwait ayon sa Iran kundi ang kanilang tinarget ay ang base militar ng Amerika na nasa Kuwait. Ganun pa man, kinundi na ito ng gobyerno ng Kuwait dahil hindi lang military base ng Amerika ang tinatarget ngayon ng Iran kundi maging mga civilian area. Pero ang lahat ng ito ayon sa Kuwaiti military ay pinabagsak ng kanilang air defense system. Kumbaga, walang casualties na naitala, wala ring nasawi sa naturang pag-atake ng Iran. Dagdag pa sa ulat ng DW, isa pang reasons kung bakit ang Kuwait ang tinarget ng Iran sapagkat ang naturang pag-atake ng Amerika sa missile site at drone site ng Iran ay nagmula sa Kuwait, particularly mga kaibigan sa base militar ng Amerika na nasa Kuwait. Kaya yan ang dahilan kung bakit inatake nila ngayon ang Kuwait. Ngayon, matapos ang interceptions na ginawa ng air defense system ng Kuwait, ang Amerika naman ay kumilos
At ayon sa ulat ng Al Jazeera, nagliparan ang Air Force ng Amerika at tinarget nito mga kaibigan ang missile site ng Iran. Kinumpirma na rin ng Iranian state media na ang Amerika ay talagang umatake malapit sa Bandar Abbas Port at ayon sa IRGC, walang naitalang damage, wala ring naitalang casualties sa naturang pag-atake ng Amerika. Taliwas ito mga kaibigan sa ibinabalita ng United States of America na winasak nito ang missile site ng Iran. Dagdag pa ng Amerika na ang kanilang pag-atake ay hindi lamang retaliatory strike, kundi isa rin itong preventive strike. Kapag sinabi nating preventive mga kaibigan, isa itong uri ng pag-atake upang hindi na makapagsagawa ng future attack ang kalaban. Kaya winasak ng Amerika ang nasabing missile site ng Iran sa Bandar Abbas. Isa rin ito sa mga paraan upang ang mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz ay malayang maglayag. Agad na nagsalita ang presidente ng United States of America na si Donald Trump. Tahasan itong sinabi, he won't be rushed into a deal. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi siya nagmamadali para sa deal ng Amerika at Iran. Palaisipan naman ito kung bakit hindi siya nagmamadali. Gayong ang ibang mga bansa gustong-gusto na mahinto ang gerang ito sa pamamagitan ng deal. Isa pa sa mga ikinagagalit ni President Donald Trump sapagkat ang Iran ay naglabas ng kanilang pinakabagong direktiba sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, kinakailangang ko-comply sa kanilang rules lahat ng mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Of course, umalma dito mga kaibigan si President Donald Trump. Hindi siya sang-ayon na kontrolin ng Iran ang Strait of Hormuz upang sila lamang ang makinabang. Nais ni President Donald Trump na ang Strait of Hormuz ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga bansa. Ang pruwebang iyan mga kaibigan ay mababasa sa ulat ng The Times of India. Nobody's going to control the strait, Trump said during a cabinet meeting on Wednesday. Yan ay kahapon mga kaibigan. Ibig sabihin, ilang oras lamang ang nakalipas matapos itong sabihin ni President Donald Trump ay nagsagawa ng pag-atake ang Amerika. Bago ko tapusin ang videong ito, kumustahin muna natin ang ating mga kababayan na nasa Kuwait. Kumusta po kayong lahat dyan? Mag-ingat po kayo. Sana ay ayos lang ang inyong kalagayan. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. At manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Mag-ingat po kayong lahat.